So karon nakabuntagon ang atong topic no kay Christmas naman. Atong topic is evangelism during Christmas. Okay? So kumusta man? Kanusa man tong time nga nagsangyaw ka sa pulong sa Dios sa imong friend? Kanusa man tong time nga ni-share ka to someone? Intentionally, nag-ampo ka for someone. Ni-reach out ka for someone. No? So manindog ta atong basahon ng pulong sa Dios in Luke chapter 2 verse 10 to 11. Basahon nato sa Bisaya. Apan miingon ang anghel, ayaw kamog kahadlok, tungod kay ania ako aron sa pagsulti kaninyo sa maayong balita nga makahatag og dakong kalipay sa tanang mga katawhan. Kay didto sa lungsod ni David, natawo karon ang inyong manluluwas, ang Mesiyas nga mao ang Ginoo. John 1:14. So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. Sa Bisaya, ang pulong nagpakatawo ug nakig-uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya, ingon nga bugtong anak sa amahan. Maluluyon gayud siya og pulos kamatuuran ang iyang gipanulti. Matthew 5:14 to 16. Like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your Father in heaven. Sama kamo sa suga nga naghatag og kahayag sa mga tawo sa kalibutan. First Peter chapter 3 verse 15. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. Hinumdumi ninyo nga si Kristo mao ang angay ninyong tahuron. Ginoo, mapasalamaton mi karon nakabuntagon sa imong pulong. Among pag-ampo nga amo ning masabtan, makinabuhi og among maubay. Nagtuo mi Ginoo nga kabubuton nimo nga ang matag usa sa moa mahimo Ginoo nga instrumento para among pamilya og among mga friends makadungog sa imong pulong. Amo ning gitugyan kanimo nga time of teaching of the word. Akong giampo nga walay katulugon, tagaan ni mag-sharp nga mind o sharp nga heart ang imong mga anak. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang atong topic karon no is evangelism during Christmas, the season of open hearts. Ang Christmas igsuon mao gyud ni siya season nga abri ang kasing-kasing sa mga tao. Mao pud niya siya ang season nga naay reunion,
na ay tipok-tipok, magkita mo, tibuok tuig, wala mo nagkita, basta Christmas, sige magtipok ta kay Christmas. And Christmas is a season of giving. Giving of gifts, giving of time. Maghatag kag time sa person kay ang Christmas naaman siya days nga walay work, na siya holidays. So, naagid siya, gidesign gid siya para makahalubilo nimo ang imong pamilya nga dugay na nimo wala na halubilo. Isip mga Kristohanon, importante kay nato masabtan no nga the days are evil. Kabalo ba mo na ang social media, grabe na kay silang paningkamot para ang hunahuna o kasing-kasing sa mga katawhan, dili na gyud mamauba. Grabe ang pag-insert, grabe ang work hard sa buhat sa dautan para matudlo ang dili mao in social media. Paspas kay sila maka-upload. Paspas kay sila grabe sila ka desidido para matudlo ang dili mao. In fact, karon no ang mga dula sa mga bata kanang Roblox, daghan na kay gi-insert nga dili mao. Daghan ay demonic, daghan ay sexual, daghanay, dili na jud mao. Ang pangbata gani na. Kung ang buhat sa kaaway persigedo para mahimong ang karon nga generation o ang next nga generation malayo sa Ginoo. Ngadto na sa new age nga pagtulunan. Unsa man ay mga new age nga pagtulunan? Kana na ng kana bitang self-meditation, self ang focus. Unya, what you believe. Kanang murag, connect to the universe. Ana, new age na siya. Dili na siya Christian teaching. Anong sa universe man ka mo connect? Nga naa may creator of the universe. Amen? And nganong self-meditation man. Nga ang pulong sa Dios nag-ingon, meditate on the Word of God. Dili sa self. Kinsay na ana diribi nga murag mag-yoga ba? Insay na ana na be? Kay abi ni mog sakto na, unya empty yourself para ma-renew imong strength. Igsuon di gyud na biblical. Unsay empty yourself? Amen? Pero abi na tog sakto na. Kay mao man ay giingon sa TikTok. Right? Mao man ay uso ron. Kanang mag-meditate ka ba nga empty yourself? Igsoon ingnante ka di na biblical, sayop na. Kung naaman kay meditate, it's the Word of God. Kung maghilo man ka, maminaw kag music, worship song. Nya, meditate on the lyrics, not empty yourself. Ingnay mo tapad pag-repent na. Okay? And Christmas is a season wherein pwede ta maka-push through isip mga anak sa Dios. Igsuon, gamiton ka sa Dios karon nga season para imong igagaw, imong amigo nga masturya nimo karong Christmas, karong December. Imong friend, makonect ka sa iya balik and ma-share nimo ang good news sa iya. Christmas fundamentally is about the gospel. Letter A. Ang pagkatao ni Jesus mao ang sinugdanan sa plano sa Dios sa kaluwasan. The birth of Jesus is the beginning of the rescue plan. Christmas is about Jesus. And dili jud ka maglisod o share sa good news sa imuang family or friends because Christmas originally is not about reunion, it's not about the Christmas tree, it's not even about the gift nga imong madawat. But it's about the Son of God, no? The birth of Jesus Christ. Mo nang atong key verse nag-ingon na nga ang anghel nag-ingon nga matawo ang anak sa Dios ug tawgon siya nga Messiah. Natawo ang Messiah, the Christ, Jesus Christ. So tungod ana maka-intro gyud ta no sa atong mga friends nga ang Christmas no tungod jud ni kay natawo si Jesus. And dako kaayo ni siya og factor igsuon no. Letter B,
The word incarnation. Incarnation meaning Dios na himong tawo. Isa ni siya sa atuang theological foundation as a church. Nga si Jesus, dili siya tawo ra. No? Iglesia ni Kristo na nga pagtulunan. Ang pagtulunan nga sakto o klaro sa Biblia is si Jesus 100% na Ginoo, na tawo, 100% na tao. Mauna siya ang Christianity. That is the teaching of the Catholic Church na same sa atua, tungod kay dili man talayo sa Catholic nga Church. Halos parihata og foundational teaching. Mo nang dili ka maglisod sa imong friend, na dili day talahi og relihiyon, pariha rata Christian. We believe in a virgin birth, na si Mary was a virgin and conceived the Son of God. Ang amahan ni Jesus is the Holy Spirit, dili si Joseph. We believe in incarnation, meaning Dios na himong tawo. Ang pagkatao ni Jesus is iyang pag-reach out sa humanity. Maong gipadala sa Dios Amahan, ang Dios Anak, para kini pagpakita. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will never perish but have eternal life. Igsuon, pinaagi lang sa isa ka verse nga John 3:16, makashare na ka sa gospel sa imong friends. Nahigugma kay ang Ginoo nimo. Maunang naay Christmas, tungod kay iyang gipadala iyang bugtong anak. And whoever believes in Him, dili malaglag, dili ka maimperno, batagaan ka niyag eternal life. Now, the incarnation of God is God reaching out to man. The world knows, letter C, nganong dali mag-share sa gospel karon nga season? Nganong dali mag-evangelize sa Christmas? Nganong dali tungod kay ang kalibutan nahibalo sa istorya? Kasabot sila sa story, pero kinahanglan ikaw mo explain ka sa meaning. Nga si Jesus, wala siya nagpabilin sa manger. Kabantay mo, ang mind sa imong cousin, abi na niya nga si Jesus, hangtod karon, baby Jesus gihapon. Mo nang nagtuo silag Santo Niño. Santo Niño is the baby Jesus. Nalimot nga si Jesus ni dako. Nagwali, nagbuhat og milagro. At the age of 33, namatay sa cross. After 3 days, nabanhaw. Wala siya nagpabiling ninyo. Santo Niño or baby Jesus. Amen? And kinahanglan na to i-explain nga si Jesus na tawo. Ang iyang pagkatawo, John 3:16, natawo siya sa kalibutan, namatay siya sa cross, para ikaw tagaan kag hope. Tagaan kag future. Para ikaw makasigurado ka sa imong eternal life. So, kabalo sila sa story, and kinanglan ng kamo explain sa tinuod nga mensahe sa Christmas. Okay? So second, Christmas softens hearts like no other season. Kaning Christmas, nganong pwede ka mag-evangelize karon sa imong friend, sa imong cousin, sa imong neighbor, tungod kay humok ang kasing-kasing sa tawo karon nga season. Nganong humok man? Tungod kay naay cultural openness. Humok sila mohatag. Mao gani nang kumamasko ka, mukanta ka sa ilaang gate, maghatag. Mga Kristohanon, ayaw mo paniragate, ha? Ayaw pud mo. Walay tao dire. Hala, unsa di ay mo, ma'am? Di ay mo tao? Ayaw, dili ta magingana, ha? Kung naay mamasko sa atong mga balay, mohatag ta. Balag dili dako, bisag pila mohatag ta. One of the things ako na-notice, kasulay mo ko pamasko sa una, no? Tong bata-bata pa kong edad ba?
Anak man gyud ang mga batanon oy sa mga balay nga sama namo bagong silang kanang dili kanang inato ra gyud nga pamilya ba. Basta December mo na nay pangwarta namo. Pero yabag man gyud ko, mo uban-uban ra ko sa mga gwapong tingog. Tikpak-pak ra gyud ko. Unya pero apil ko sa bahin oy. Kay apil ba ka sa ni hike. No, like, mo na ako ang like, basta Christmas, kini, makakwarta gyud ko ani. Masko gyud na, taga gabi elementary, sa sukad elementary. Pero kabag gyud kong di gyud ko kabalo mo kanta, uban-uban na gyud ako, pabibo ra ba? One of the things I noticed, kanang mga balay nga dili dagko, kanang ordinaryo ra nga mga balay ba, mas muhatag pa na kaysa sa mga balay nga dagko. Kinsay naka-notice ana? No? Kaning mga balay nga dagko gate, no? Dito ta kay kung ani nga balay dagko, kay tagaan ra ka nag 5. Usahay ingnon pa kagway tao dire. Pero dito ka sa mga balay nga gagmay lang, tagaan pa kag 50. No? So dili gyud ka mo ingon na kabalo mo kining mga daghang kwarta ba? Sila na ang pinaka-inot. Tinuod. Kay ilang una-unaan na daghang kog baryo nun. Abi ra yun nato na ang mga dagkog balay, daghang kwarta. Ilang balay, gilo na. Ilang sakyanan, baryo nun, tagabulan. Wa na sila kwarta. No? Ito sa gara, bitaw yun is, anak kay kwarta ba? No? Mao nang, perminti ko maingon, murag di kita madato, ani, kay sige man tagbuhi ang kwarta. Kining mga dato, grabe kay na, oy, gunit yun na. Pero kabalo ba mo nga dili na biblikal? Ang ingon sa Bible, kung kinsa tong manggihatagon, dili mahutdan. Mo na'y Bible. Kung kinsa tong generous, dili mahutdan. Siguro karon nga season, naa kay daghan. Pero pwede na mawala sa imo in just one click. Pero kung manggihatagon ka, ang nawala sa imo, mubalik rapod na, dubli pa. Mo man ingon sa Bible. So ang kasing-kasing nga manggihata, ayaw gyud mo ingon og naay mamasko sa inyo, why tao diri? Ayaw gyud. Kay kabalo mo kung naay mamasko sa inyo opportunity na kaayo na nga makabless kanila. Wa ka kabalo ka ng mga namasko. Sama na nako sa una katong bata pa ko. May na lang na pangpalit og sapatos pagka January. Ya katong sapatos rapod nga bratohon nga imong matigom. No, you just don't know unsay pwede nimo mahatag sa mga nianha sa inyong balay. So, cultural openness. Sa Pasko, open ang mga tao. Sa Pasko, na ay mga holidays. So, dili stressed ang utok sa mga tao. Naka-vacation mode ang mga tao basta mahumana ang 18. Let us say December 18. So, 19, 20, sagara ana, naka-vacation mode. Naa sila'y time, naa sila'y magkita ta. No? So, open. And that's an opportunity for you to really pray para sa imong cousin. To really pray para sa imong igsuon. Kay wala ka kabalo no ba si next year, mawala na siya. And karon nga Christmas, opportunity para mapadawat nimo siya kang Jesus as Lord and Savior. Igsuon, Christmas is an opportunity to share the gospel. Tungod kay open, no? Natay open na culture. And taas ang emotional needs basta Christmas. Kinsay ka bantay ana? Taas, mura siya kanang, let us say, like ako, wala akong bana kung Christmas, murag, worth, no? Pwede ka like, I was asked, worth bagyod ang dako nga sweldo, nya wala imong bana. Para nako, worth gyud kung dako kay sweldo. Para nako sacrifice na siya sa mga ilang trabaho like mga seaman. That's their sacrifice. Para mabalayan nila ilang pamilya, makasakyanan, ilang mga anak, makaskwela unsay kurso gusto sila mga anak in college. Maupod na ilang call. Maupod na sila, ilan ang choice. Pero lisod. Amen? Lisod kayo. Tungod kay dili kabaryan ang presence sa family. Ang Christmas heightened ang emotions tungod kay family manggod ang Christmas. Unya kung wala ang imong member sa family unya Christmas mura kag di gyud mi kompleto. So diha ka mosulod. For example, naa kay igagaw nga nakabati siya loneliness.
karon na Christmas, so diha ka mosulod. Naa kay friend nga nakabati siya nga akong mamagpapa to sa abroad, ako ray naa diri. So diha ka mosulod. Naa kay opportunity nga moingon ka na you're not alone tungod kay Jesus Christ, ingon di ay sa Bible in the book of Luke, He is called Emmanuel. Emmanuel meaning God is with us. So diha ka mo sulod, gamito nimo na siya nga truth. Nga dili man ka alone. You're not alone. Wala siguro imong parents diri, wala imong bana diri, or naapoy mga ginikanan nga ilang anak na abroad. Nagtrabaho abroad, sila ra on their own, wala ilang anak diri. So kung mama pud ka, pwede ka mo sulod sa iyang kinabuhi na Mare, kabalo ka na ako i-share sa imo, no? Si Jesus, no, mauni. He is called Emmanuel. He is with you. So makasulod ra gyud ka igsuon. Dili lisod ang pag-evangelize. Ang pangutana, kanus akalas nag-evangelize? Kabalo mo, no? Wala ta diri sa simbahan para mo simba taga Domingo, para lang mo learn ta sa Word of God para sa tong self. Ang kabubuton sa Dios is ang simbahan mahimo nimong training ground para inigawas nimo sa simbahan, equip ka. Ingon in 1 Peter, unsa to atong key text kaganina, ate, let's go back to 1 Peter chapter 3 verse 15. Kung naay mangutana sa imua, kinahanglan ready ka mo tubag. Ing na imong tapad, dapat ready ka. Kabalo ka unsay imong i-answer. Ay, wala oy. Kuan ra gani ako, jam-jam ra gud. Huy, born again naman daw ka karon. Ay, jam-jam ra ning ako. Oy, ana ra imong tubag no. Murag maulaw pa ka nga. Born again na day ka. Uy, intern pastor naman day ka karon. Adi ay, why lain mo sa simbahan mo na nag-intern lang pug ko. Di ka ready mo tubag. Uy, kanang makitaan man kanako online, kanang tigsimba day ka. Nangalaga day kas Ginoo, imo na yung igagaw ng utana, imo na yung igsuon mo ingon og ampui ko, kay na ako'y problema, ikaw kay, okay, ampuan ka na ako. Diha ra pug kakutob. Igsuon sakto nang moampo kaniya. Pero naay kulang. Unsa may kulang? Mo evangelize gyud ka. Imo gyud siyang sharean sa John 3:16. Nya imo siyang padawaton sa Ginoo, Romans 10:9 and 10. Kung ibungat nimo sa imong baba nga si Jesus imong Ginoo, maluwas ka. So ang kaluwasan dili siya result sa good works. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Ang kaluwasan dili resulta sa good works. Para walay makapanghinambog nga ako may kay kong tao mo nang langit ko padulong. Kinsa may maing tao na to dire? Wala. Pero sigurado ta langit ta padulong. Tungod kay ang Dios mo pasayloman bisag unsa pa imong sala. So, pwede ka mo sulod dira, mo evangelize jud ka nga igsuon kabalo ka no. Ang kasiguraduhan nga maadto ka sa langit karon na dili na anang inig mamatay na ka. Kabalo ba mo sa gara sa imong igsuon, igagaw, ang ilang mindset nga ang kaluwasan resulta sa good works? Mao man ay ginatudlo sa atoa sa una pa. Tinuod, pangutan-a na siya. Imog yung pangutanon. Kung mamatay ka karon, hoy, simba ko. Mga naana man gyud no. May ka nga, kung mamatay ka karon, dili ni panunglo ha. Pangutana ra yun ni, kung mamatay ka karon, sigurado baka langit ka padulong. May nga na siya nga, sa tinud-anay, di ko sigurado. Basta ako, maayo kong tao. Ginoo na'y mag-igo kung langit ko padulong. Common na siya nga tubag. Ang imo ana is na ako'y i-share sa imo Kabalo ba ka nga ingon ang Bible? Nga ang kaluwasan dili resulta sa good works. Ang kaluwasan kung ikaw mutuo nga si Jesus na buhi, namatay, o nabanhaw. Siya ay mutuo gyud ko oy. Kay atong country is a Christian country. Kinahanglan na nimo i-explain. Ay nituo man jud ko nga si Jesus namatay para nako. So kung nituo ka, imo siyang dawaton. Nga imong Lord and Savior.
Pwede ba nimo ni sundon nga prayer? Unsa man nga prayer para maka-evangelize ka? Simple kaayo, Romans 10:9 and 10. Ginoo, mangayo kog pasaylo, sunod ani nga prayer. Ginoo, mangayo kog pasaylo sa akong mga sala. Pasaylo ako, Lord. Karon, abrihan ako akong kasing-kasing, dawaton ka nako as my Lord and Savior. Ingna imong tapad sayon ramanday mag-evangelize. Ingna siya kay gilisdan na siya. Gilisdan, no? Lisod kina pastor. Sayon kaayo mag-evangelize. Igsoon, unsa may mahitabo kung dugay na kay ka nga Christian din wala jud ka nakasangyaw. Mura ka karon o kita mo anang dako kay ulo din gamay kay lawas. Ana no? Unsa gani na siya kanang hydrocephalus. Kung dako kay imong ulo, daghan na kay kag learnings ba? Kabalo na kaani, kabalo ka ana, dako kay imong ulo, gamay kay imong lawas, say may tabo. Walay balance. Dili ka ka-move, na-stuck ka. Many of you felt stuck. Kana bitang, naunsa man akong kinabuhi, uy, dirira lagi ni ay. Kay ang kulang di ay, mag-evangelize ka. Murag, focus na imong una-una, problema, ngano ni. Kabalo ba mo, nganong na-stuck ta? Tungod kay ta ni sangyaw. Imong igagaw, gahulat nimo. Gaobserbar siya sa imong kinabuhi. Imong kinabuhi is like a walking Bible already. Sa eskwelahan, imo mga friends nag-obserbar na nimo. I remember high school me, for example. Birthday man siguro to nako, pastora no? In high school, nagtipok-tipok me, dito na form ang Jack card. Kana, grupo na siya sa mga friends nga, letter J, Jennifer, sa mga close friends. Sa birthday man siguro to nako, intentional jud na magtipok ta na taga December and birthday na ako to siya and then marag college na ba siguro ta ato no nga nagtipok gihapon mi and then or high school pa na form ang Jack card nalimot nako 4th year high school and then nahimo siyang culture every December 12 or kung dili man gani 12 13 or 14 or 15 basta kay within that kay birthday na ako, magtipok me, and si nanay, mag-effort, mag-gina siya, magluto, maghimog cake, anak ba? So naaragid mi kaunon. And, you know, diha na ko gina-share ang gospel pag magtipok me. Dili jud ko maulaw, moingon jud ko nila nga, kabalo mo, mauna. And, pila ka tuig, gikan adto hangtod karon, nakita na ko nga namuhat gud si Lord. Dili man mo siya pwede biyaan. Dili nimo sila pwede pasagdan. Ang goal nimo is that matransition gid sila nga madala nimo silang church sa sakto nga panahon. Because kabalo ba mo nga kung imo siyang padawaton sa Ginoo, nya imo ra sa siyang pasagdan, mura siyag natawo pag-usab, mura siyag baby nga natawo pag-usab na born again, John 3:3. Kung dawato nimo si Jesus nga imong Lord and Savior, matawo ka pag-usab. Kung dili na nimo siya bisitaon, adtuon sa balay, Bible studyhan, mura siya baby nga imong gibilin sa park. Example ng anak ka, example si Zepa, anak ni Queenie. Mura siya imong gianak imong baby then gibilin na nimo sa children's park. Unsay mamatay sa baby? Unsay may tabo sa baby? Mamatay siya, maulanan siya, mainitan siya, wala siya milk. Mamatay ang baby. Except, kung naay mo punit sa baby, i-adapt siya. So sa gara, naay mahitabuing ana, ikaw ang nagpadawat, lahi ang niatiman. And it's okay. Ikaw ang nag-share sa gospel, naay someone gigamit si Lord na niatiman sa iya. And it's okay kung dili ikaw ang nag-atiman para siya motubo diha ni Kristo. Pero igsuon, kinahanglan jud ka mo evangelize. Amen? Kay imong story, no, ingan diri no na imong testimony dako kay na siya og kahimuan. So ang Pasko, emotional needs are higher. Letter C, opportunities are everywhere. Makita-kita mo, uy, mag-coffee ta. Ayaw mo sige panglibak. Magkita-kita, huy, kabalo kasi kuan.
Kato itong classmate ba? Hay, naburusan. Naunsa na gyud na. Ayo, magtipok-tipok gani na ikaw gyud na yung mag-leader-leader. Enough na ng panglibak, no? Sa una ra to, ang libak gyud ay. Karon, unsa may gibuhat ni Lord sa imong life? Ikaw gyud na magsugod-sugod. Pasalamatan na tong Ginoo, kumusta naman ka? Dili sa ta maghisgot og problema, magpasalamat as Ginoo. Nya maguna-huna din na sila nga wala ka nag-Bible study ha? Pasalamat ra mos Ginoo. Kay di ba Christmas ba ya? Thanksgiving. Ako pasalamat ko ni Lord no kay guy naka-survive mi karong tuiga. Ana-ana. Ikaw gyud na mag-ulo-ulo. Pasalamat sa Ginoo. And then before mo mangaon, ikaw ang mag-ampo. Ingna imong tapad, ikaw. Amen. Di gyud ko ana pastor. Kanusa pa man ka mo barog? Di yun ko, anak, kay di ko kabalo. Kung dili ka magsugod, di yun ka kabalo. Adi magsugod din sa kag one-on-one. Katog yung pinaka-close friend mo. Sharog, dili yun ka kabalo. Nga, tanan na gani inyo naging gilibak. Si Jesus na lang yun ang wa ninyong gisgutan. Hisguti po ninyo ang Christmas. Gisgutan na ninyo yung teacher sa una. Gisgutan na ninyo yung classmate nga si Punon. Tanan na. No? Si Jesus na lang yun ang mahisgutan. So, intentional. Okay? Opportunities, daghan ba sa Christmas? So, how believers can share the gospel during Christmas? Unsaon man? Number 1, letter A, mag-initiate ka. So, mo na akong giingon ka ganina, invite. Magtipok tas kuan ba? Ikaw gyud na ang imong intention, at least makaampo ko ani nila, makashare ko sa gospel, invite. Or i-invite nimo sila sa atong panimbahon. Naatay panimbahon sa December 24, alas 6 sa gabi. I-invite nimo sila. Mag-unsa mo sa December 24, alas 6 sa gabi. Simba sa ta, maskin 2 hours lang, ay hata mag-Christmas party sa inyong mga mo mag-Christmas party. So 6 p.m. to 8 p.m. naatay Christmas Eve. So i-invite. Join ta. Or sa December 31, naatay New Year's Eve nga service. December 31, alas 6 paingog alas 8. Manimba ta. So kung maabot inyong paryente, naamoy paryente ba, maabot? Ayaw, ingon nga, ay sige, mag-Christmas party ta sa December 31, alas 6 yun magsugod atong party. Kabalo ka nga naay simba. Kinsay unahon ni mo? Inyong party sa purok or mo simba sa mo, kay naay simba sa simbahan. As a leader, ikaw dyan ang moingon, auntie, or agaw, uban sa ta. Anyway, alas 8, humana naman. Manimbata ba? Simbata. I-invite sila og event sa simbahan karong Christmas. Dili kay, Pastor, wala ko sa December 24. Kay naami party sa purok. Ayaw, gyud ko ninyong ingna, ana. Ingna imong tapad pag-repent na. Aktibo kay ka sa mga aktibidades nga basta kay, no? Okay raman na, kinahanglan lang nimo ipahibalo nimo mga silingan. Nga dili ka available basta December 24, alas 6, paingog alas 8. Available ka other than that. No? Kabalo mo nga, no? Kung dili na to nahimo ang culture sa atong mga pamilya, atong mga anak, dili na mo simba o December 24. Sila sad na sila'y party sa ilang classmates, sa ilang friends. Kinahanglan ta mo stand as a church na mao jud ni kita. Dili man ibago. 12 years ago, mao na gyud ni kita. Naatay simba og December 24, alas 6 sa gabi. Og naatay simba og December 31, alas 6 sa gabi. Ingna imong tapad mang-invite ta ana. Ikaduha nga opportunity, mag-initiate ka og conversation. Kato akong giingon ka ganina. Kumusta man mo, no? Sa imong igagaw, mga friends. Unsay mga kadaugan ninyo, unsay gibuhat ni Lord na maayo. Ikaw ang mag-initiate.
Hangtod mo sulod ka ngadto sa lagino kay ang Christmas si Jesus na himong tawo, Dios na himong tawo. And kabalo mo na ako i-share. So dito na din ka, mag-evangelize na din ka. And then, padawato nimo sila sa Ginoo. Letter C, magsugod na kag-ampo karon. Intentional gud siya. Walay evangelism nga happens lang kalit-kalit. No. Imo siyang i-intercede. Lord, tagai ko opportunity nga ma-share na ko ang gospel sa akong mga igsuon. Lord, tagai ko opportunity ako mga pag-umangkon, dagko na, gabisyo na, gakuan na. Gamita ko, Lord, para kini nga mga pag-umangkon, makaila sa imo. Kay kinsa may motudlo nila, kinsa may musulti nila sa Word of God. Ikaw gyud na. Kay ikaw man ang gitrain ni Lord there is a church. So, intercede for them. Pangayo og divine appointment sa Ginoo. And karon nga Christmas, ikaw ang mo invest og generosity sa ilaa. Kung naa kay panalangin, bahalag dili ing anak ka mahal, hatag og gift, pagputos og something. Tungod kay sometimes no naa kay gusto nga mutuo sila sa imo or mosunod sila sa imo pero perti nimong hakuga. Dili gani ka manghatag, dili gani ka generous. Of course, dili sama ni siya Ang pinaka-closest nga character sa Dios is generosity. Pagka manggihatagon. Ang tawo nga manggihatagon, mailhan siya nga anak sa Dios. So, ang karon nga season is a time to be generous. And while magkitaay na mo, magkaistoryanay na mo, you share your testimony. Naturally, kabalo mo, grabe ang kaayo sa Ginoo. Mga amigo ninyo, igagaw, kanang kailamang yun mo na ako, no, sa una. So, mo share ka. Unsaon pag-share og testimony? Unsaon gani? No, sa mga trainings na nato ni ginabuhat, pero as a recap lang, para sa pipila ninyo na nakalimot na. Unsaon pag-share og testimony? Kinsa ka kaniadto, isulti nimo unsay nabuhat nimo, kung pamilya na, kabalo na sila, unsay nahitabo sa imo, gichismis na kaana nila sa una. No, ang balita, no, naipakpak ang balita, so kabalo na sila na unsa ka. So pwede ka mo sugod kay kung pamilya na or igagaw na or friends na unsay nahitabo nimo sa una, and then na-encounter nimo ang grasya o kaluoy sa Ginoo, and unsay kaayo sa Ginoo karon. Ana ang testimony. Isulti nimo unsa ang kaayo sa Ginoo karon. Amen? So igsuon mag-evangelize ta. Kanus-a magsugod og evangelize? Grade 7 or 12 years old. Igsuon pwede na kamo share sa gospel sa imong friends. Mo nang dasigon yun ako atong mga high school nato dere, ako mga anak, dasigon yun ako to speak the gospel sa ilang friends. You can start very young. I shared the gospel at the age of 13 to Pastora Bambi, to Junelia, to Christine, the friends that I have right now. I shared the gospel to them 13 akong edad. And you know, years after, kinsagoy magdahom na mga lagad mi sa Ginoo together. So dili masayang, no? Ayaw hunong sa imong igsuon, sa imong pamilya, tungod kay ang Ginoo, nakita niya imong desire, imong heart para sa imong loved ones. Amen? So share the gospel karon nga season. So akong assignment sa tuwa tanan, before mag-end ang December 31, naagyo kay mapadawat sa Ginoo na tulo ka tawo. Naa ba kay tulo ka kaila nga wala pagyud nimo na sharean sa gospel? Amiga, amigo, igagaw, igsuon. Assignment nato tanan as a church, tulo ka tawo imong padawaton sa Ginoo this year. Can I hear an amen? Before mahuman ang December, naa kay mapadawat sa Ginoo. No? So mo na atong goal, ako pod mag-goal pud ko ana nga naa ko'y mapadawat sa Ginoo nga tulo ka buok before mahuman ang December 31.